Hi! Nandito ako ngayon sa aking hotel. And tatry natin mag-ikot-ikot dito sa New Delhi. We're trying to go Aero City by Uber. Ito na ang Uber ko. It's coming. Hi guys, so ito yung situation sa labas ng hotel ko. The street is a bit narrow and marami siyang sari-sari store along the way. Yeah. So guys, I'm heading to Aero City and it's actually just a few blocks away from my hotel. Well, I guess it's walkable naman pero it's way too hot dito sa Delhi and it looks like I'd have to cross the highway, so it's probably better na mag-Uber na ako. Although honestly, a tuk-tuk could work too since it's pretty close naman sa hotel ko. Yeah, so I'm already here at Aero City, here at New Delhi. Diba? Ito yung parang Makati nila. So, saan tayo magsisimula? So hot. Grabe guys, ang init dito sa New Delhi. So yesterday galing tayo sa Kashmir na sobrang ginaw. Ngayon naman, sobrang init. Tingnan natin kung anong meron dito. Mall ba to? Parang ano to eh. Hindi mo to mall. Mga offices. So mainit pa, dapat siguro mas hapon pa ako pumunta dito. Okay. Live lobby. What is this? Oh, puro kainan. Wala man parang mall. Kakakain ko lang eh. Oh, air. What's the coffee? Most. Wow, saan tayo pupunta? Ano bang meron dito? So, mag-picture-picture na lang tayo. Kasi parang puro kainan. Walang mall. Actually guys, Aero City is a very chill spot na pwede mong puntahan, especially for those who are traveling and waiting for their flights kasi it's very close to the airport. Yeah, maraming pwedeng tambayan here like cafes, restaurants, and very chill na spot niya talaga. Napakalinis ng area and tahimik siya, hindi siya crowded. Okay. Escalator up. Dito tayo sa down. Escalator down. Let's see kung ano meron dito sa baba. Oh, teka muna. Picture muna tayo. Try natin mag-ikot-ikot. Malaki tong Aero City rin na to. Tawag dito. Ang weather ngayon dito sa hindi ko na-check ha. Pero medyo mainit siya dito sa New Delhi. Sa Kashmir, sobrang lamig naman. Anyway, magstay ako dito sa New Delhi for 2 nights. And pabalik na rin ng Manila. So, yeah. Yun. Meron sila doong Modern Bazaar. Later, tatry natin kung anong meron doon. Yeah. Ano pa? Sugar Spice. Chic. Maglalakad-lakad tayo at magbabawas ng timbang. For actually, in 1 week,
feeling ko malaki na nabawas sa akin kasi hindi ako nakakakain ng maayos. Grabe, puro spicy. Puro spicy dito. Aha. Ang liit na ng tiyan ko, maluwag na ang pantalon ko. Haha, pero okay lang. Gusto ko ngang mag-lose ng weight. So, yeah. Papasok tayo doon. Tingnan natin kung ano ang meron doon. Okay, puro kainan talaga dito. Aha. But at least siguro dito ako magdi-dinner mamaya. Yan ang hirap kumain pag wala kang kasamang India. Kasi hindi ko alam kung ano yung pwede kong kainin. Anyway, sa tikot na. Actually, wala naman siyang mga shopping center. Puro kainan lang. Food stalls and here. Cool. Biryani. Blues. Kancha. And here, let's see kung anong meron. Basil. Oh, may Subway sila. Carnival. Yun. Ito, may Krispy Kreme. Siguro ito lang ang pwede kong i-try. Something sweet. Okay, so bumili tayo muna ng makain dito sa Krispy Kreme. Ito lang din nakakaya kong kain. Kasi kakakain ko din lang naman ng biryani sa hotel. So, I have Krispy Kreme here and a Coke for 209 rupees. So, magkano pa sa atin 209 rupees? 150? 140 pesos. Tigas. Ang bumana. Tigas. This. So, yung natitira isang araw ko, bukas, sana makapagpunta ko dun sa mga historical places nila, like India Gate, and mga temples na lang. But anyway, yung trip ko talaga dito sa India is actually hindi naman talaga itong New Delhi ang gusto kong explore. At kundi yung Kashmir talaga. And so nagstay ako sa Kashmir for like 5 nights. So ulit yung 5 nights. So for 5 nights nag-book ako ng travel package kasi mahirap gawin ng DIY ang Kashmir. Grabe, ang sarap-sarap pala dito sa India. Bakit ba yung iba ay pupunta dito sa India? Sabi nila magulo, madumi, maingay. Bakit ka pupunta doon sa city kung ayaw mo ng maingay pala? So, wag ka sa Delhi mag-explore. Punta ka ng Kashmir. Kashmir or Kerala. I don't know how to pronounce it. Kung gusto mo nung medyo peaceful at saka yung yung vibe talaga ng India. Yung kanilang mga tourist spots. Nandito talagang tourist spots sila. Wala dito na actually dito sa Delhi. Kaya nandito sa Delhi, syempre, andito ito ang city. Dito ka bababa pag from Manila. Ito yung talaga yung airport na open sa atin. Delhi. So, yeah. Ang ma-explore mo dito, yung mga lang nila, yung mga temple nila. And yes, Agra, yung kanilang Taj Mahal. Siyempre,
syempre importante pag nagpunta ka ng ng India, kailangan mapuntahan mo syempre yung Taj Mahal. Pero ako napuntahan ko na kasi yung Taj Mahal nung unang India trip ko. So ngayon, i-skip ko na si Taj Mahal. So ngayon, araw na to, napuntahan ko is Aero City. And hapon ako lumabas, 3 o'clock kasi nagpahinga muna ako. Medyo napagod ako sa Kashmir trip. And Aero City, at saka ngayon papunta tayo sa India Gate. Yan. Sabi nila, hindi daw safe mag-travel mag-isa dito sa India. Pero tingin ko naman hindi naman. Kasi eto, nakaka-travel ako mag-isa. Yeah, siguro iwasan lang yung gabi para medyo mas ano ka at peace. Kasi syempre pagkagabi medyo nakakatakot magala, especially sa solo female traveler. Pero sa ngayon, masabi ko mukha naman sa safe naman siya. Yan. And bumiyahe ako from Aero City going here to India Gate by Uber. And from Aero City, 300 rupees ang aking babayaran. Actually guys, dito sa New Delhi, marami ka naman pwedeng explore eh. Like, marami silang magagandang temples and sobrang rich ng culture nila. And seems like every street has their own stories. Oh, just like this one, oh guys, oh, ang ganda ng temple nila, ang laki-laki. Hindi ko nga lang siya napuntahan kasi ang pupuntahan ko talaga is India Gate. Pero tignan mo, di ba ang ganda na? Mukhang malapit na ako. Welcome to India Gate. Ang daming tao, ang daming photographer, ang daming mga mag-aalok sa'yo na mag-picture-picture for like 100 pesos per shots. Parang mahal. Yun lang minsan ang mahirap pag magta-travel ka mag-isa. Minsan ang hirap nilang iwasan kasi talagang susunod sila sa iyo. Anyway, tatawid tayo dito sa underground. Pupunta tayo dun sa India Gate. So we have to cross here. Going to India Gate. Okay, medyo bibilisan natin para hindi tayo abutin ng gabi dahil traffic. Mata-traffic tayo pa uwi. Yan. Okay. Oh, in fairness guys, oh, ang ganda ng underpass nila and super clean. Kahit sabihin mong crowded itong lugar na ito, na-maintain nila yung cleanliness. Oh, tingnan mo naman. Diba? Grabe. Ang daming tao. And masyado silang makulit. Hindi tayo nakatanggi dun sa sa mga Indian na nag-aalok ng picture. For one shot is 100 rupees. Ewan ko talagang yun nga ang presyo nila. Kaya lang naman tayo magawa. Na-corner na ako. So, yun lang. Kailangan ko kong bayaran. Okay, ayan. Nandito na tayo sa India Gate. Dito hindi na allowed yung mga photographers. So, yan. Wala namang ulit sa atin na mag-picture. Okay, guys. Ito India Gate. Actually, nadaanan ko talaga itong India Gate yung first time ko na nagpunta dito sa India. Pero hindi ako nakababa kasi
wala kami mapaparkan. So, dinaanan lang namin. So, I decided na ngayon, malapitan ko siya. Okay. And ang ganda. Ang ganda niya. Ganda niya sa malapitan. Ang laki niya. Ayun. Sana pwede tayong mag-tiktok. Kaya lang daming tao. Nakakaya. Okay. Yun. India Gate. Diba? Ang ganda niya. Ang laki pala niya. Ang laki niya sa malapitan. Okay. Ang daming tao. Sorry. Ang daming tao. Okay. Okay. Finally, napuntahan ko na rin ang India Gate. Kala ko hindi ko siya mapupuntahan kasi parang medyo hesitant ako lumabas kanina para maggala mag-isa. Kasi nga, medyo parang hindi tayo sanay dito sa India. Hindi natin alam yung culture nila. So, yeah. Mabuti naman na nakalabas tayo. Hey, parang ang laki-laki talaga pala niya pag malapit. So big. Actually, parang gusto ko mag-tiktok kaya lang parang nakakaya na yung tao. Hindi tayo makakapag-tiktok. Akala ko lang makakapag-tiktok ako. But anyway, okay na rin. At least nakita ko siya ng malapitan. Kasi the first time, hindi ko siya talaga nakita. Anyway, maya-maya konti, pwede na ako umuwi. Actually guys, dito sa India Gate yung lugar na para kang artista kasi maraming magpapapicture sa'yo. But they're very kind naman to ask permission to take a picture with you. Mababait sila. Look guys, so I really don't expect na ganyan pala siya kalaki sa malapitan. Grabe ang ganda. Welcome to India. Well, marami nagsasabi bakit daw dito sa India, bakit daw ito pa naisip yung puntahan sa India, madumi daw dito tsaka magulo. Magulo sila pero masaya naman sila. Actually, sobrang close ng rito, mga family members. Talagang pag namasyal sila, sama-sama talaga sila, isang hako talaga sila. Anyway, yan. Bakit India? Kasi actually, pangalawang punta ko na rito sa India. Nung una is New Delhi rin, Agra also. So napunta ko yung Taj Mahal. So hindi ko napupuntahan ulit. Bali, ang talagang pinunta ko dito is yung Kashmir. So nagstay ako sa Kashmir for 5 nights. And kasi yun ang yung gusto ko, mountainside, northern part of India. And yes, I had a good time there. Kasi bukod sa napakaganda ng place, napakaganda pa ng weather. Unlike dito sa New Delhi, medyo mainit na. And yeah, bakit nga dito ba naman sa India? Kung magta-travel kayo, kung ayaw nyo na magulo or ayaw nyo ng marumi na sinasabi nyo, pwede naman pumunta sa mga lugar na medyo tahimik at saka sa malilinis. Kasi meron silang mga pasyalan na matahimik at saka malinis, hindi crowded, yun. Ayun, kung ayaw mo ng crowded, wag ka pupunta dito sa Delhi. Kung ayaw mo ng marumi, wag ka pupunta sa lugar na madumi. Para sa atin din lang yan, may mga lugar na marurumi din naman. Anyway, dito sa India, New Delhi, Agra, Jaipur, yan ang usually ang pinupuntahan ng mga turista dito sa New Delhi. Pero ako, I prepare, isa-suggest ko kung para mas ma-appreciate nyo. Kashmir, kasi iba talaga yung experience sa Kashmir. Sobrang ganda ng weather, sobrang sarap mag-stay. Yung tao, hindi siya ganun ka-crowded. And mas less din yung mga yung mga nag-aalok-alok ng scam ng mga kung ano-anong anik-anik na inaalok nila. Yun. And mababait din ang mga tao doon sa Kashmir. Yan. Also, kung gusto niyo naman yung parang mga beaches sa Kerala or Kerala, yun, southern part ng
southern part ng India. Yan. And yeah, kung gusto niyo talaga ng pasyal or gusto niyo explore ang India, I suggest yun ang pupuntahan niyo. Kashmir and Kerala. Pero kung gusto niyo syempre ma-experience yung culture ng India, okay ako dito sa New Delhi. Although kahit sabihin mo magulo, ang ganda tingnan ng pagkagulo nila eh. Iba yung gulo nila. Sa atin nga yung minsan sa mga sasakyan, kasi dito pag nagde-drive sila, alam mo yun, parang drive at your own risk. Hindi sila sumusunod sa mga traffic rules, one way, sinasalubong nila. Pero alam mo yun, kahit magkagit-gitan sila, magsisigawan na lang saglit, pero wala yung para sa atin na talaga naman pagka nagkainitan na, alam yun na, minsan, may mga nagagawang di magandang bagay na pinagsisisihan. Or dito, na witness ko, salitaan lang sila. Then after that, kanya-kanya na silang separate ways. Yeah. So, kung tatanungin ako, babalik ba ako sa India? Oo naman. Babalik ako doon. Kasi talagang, kumbaga parang, ang sarap ma-experience ng culture nila. Actually, hindi ko pa nga na-experience. Mas gusto ko ma-experience yung kanilang mga festival, mga iba-iba nilang events, wedding, or rituals, you know. I hope meron akong naging kaibigan na, alam mo yon, makaka-witness ka ng mga events dito sa India. And yeah, dito sa India Gate, pagbaba mo pa lang ng cab, marami na mag-aalok sa'yo ng picture, photos. Kaya kung ayaw mo ma-scam ka or kung ayaw mo magbayad ng picture, 100 per photo, wag mo silang kakausapin, wag mo silang entertainin. Kailangan pagka nakikipag-usap sila sa iyo, dire-diretso ka lang. No. Kailangan matuto ka sumagot ng no. Kaya lang ako, since nag-iisa ako, parang na-corner nila ako kasi hindi ko makita yung daanan patawid. So, no choice ako kundi pansinin sila kasi tinutulong nila sa akin kung saan ako dapat tumawid. So, na-corner nila ako, ang kulit-kulit, hindi ko na matanggihan yung kanilang picture. So, naka 1,500 rupees sila sa akin. O diba, na-scam ako. O picture. Pwede naman sa cellphone ko. But anyway, at least meron akong photos na hindi puro selfie kasi nga wala akong kasama. Yeah, anyway, yun lang mga tip. Kung pupunta kayo dito, yeah, no lang ng no pagka nakikipag-usap sa iyo kasi may mga iaalok-alok sila sa iyo. Ayan, gusto ko sana matry yung nagtatattoo, kaya lang wala ako nakikita na nagtatattoo. Gusto ko matry bago sana ako umuwi. Sana may makita ako na. Pero hanggang bukas na lang ako dito. Anyway, hindi ko alam kung may mapupuntahan ba akong lugar na meron nag-tattoo. Yan, that's all for now. So, pauwi na ako. And sobrang init kasi. Uwi na rin ako sa hotel ko. Siguro bukas na lang ulit ako mamamasyal. And yeah, again, masaya dito sa India. Mababait ang tao sa India. Okay, it's time for me to go back at the hotel. And ayaw natin abutin ng rush hours kasi sobrang traffic dito. Anyway, bye-bye, India Gate.
hotel sa New Delhi. It took about 1 hour, more than 1 hour, punta dito sa Aksherdam. Sumakay tayo, nag-Uber tayo papunta dito kasi mas mahirap siguro kung iti-train ko pa to. Gusto tayo ng oras paghahanap ng train station and struggle pa yung pagbibili ng ticket kung saan ako bababa. Baka mas lalong magkandalo-loko. Swaminarayan Akshardham So, Cultural Complex. nag-Uber na lang All tayo. electronic items such as camera, mobile phone, smartwatch, Bluetooth, charger, etc. are Oh not my allowed God. in practice. So, bawal daw ang pagkain sa loob ng temple. So, kailangan na natin Cooperate with our volunteers kainin yung to serve biscuit ko you bago better pumasok. and make your visit safe and more enjoyable. Thank you and Jai Swaminarayan. Yeah, that's it. So, galing na tayo sa loob ng temple. And sobrang ganda niya. Sayang lang bawal mag-picture pero ang ganda niya. At sobrang linis. Ang ganda-ganda. Sayang. But anyway, kung pupunta kayo rito, medyo bawasan nyo na yung dala yung gadgets kasi bawal din sa loob. Ayan. And so, pauwi na ulit ako ngayon. Pabalik ng hotel. Saan ba ako dadaan? So, mag-Uber tayo ulit. Yeah. Hello, ma'am. And also, kung pupunta kayo dito sa hapon kasi sobrang init. Ano? Kasi sobrang init dito, so kailangan hapon na kayo pumunta. Grabe! Sobrang init. Hi, good morning India. Today is my last day and actually, papunta na tayo sa airport para sa aking flight going back to Manila. But yes, nakakalungkot kasi wanted ko lang Grabe, ang ganda, ang daming magandang memories dito. Ang ganda ng aking experience, especially in Kashmir. But anyway, mag-iipunan natin yan, babalik tayo ng Kashmir. So, nakakalungkot man, but I have to say bye-bye, India. But for sure, makikita tayo ulit kasi babalikan talaga kita dahil sobrang napamahal sa akin. So, that's it for today. Bye-bye and see you on my next vlog.